Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng Huwebes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo pong inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino para sa panibagong oras ng balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Tayo po'y sumasahing papawid sa pamamagitan ng DWIZ 882 at ng Aliw Channel 23. Narito na ang ating headlines. Arangkada Balita. 47% ng mga Pilipino naniniwalang mahirap sila ayon yan sa isang survey. Arangkada Balita. Pagbibilang ng pirma sa People's Initiative, arangkada na. Arangkada Balita. Presyo ng asin tataas, timbang naman daw ng 3-in-1 coffee. Mga mahihilig magkape, babawasan ng mga manufacturer. Arangkada Balita. Eto medyo nakakalungkot na balita ito. Mga insidente ng bullying sa bansa patuloy na tumataas. Arangkada Balita. Balita sa iba, yung dagat ng mga katao patay matapos maaksidente sa Pennsylvania, USA. Arangkada Balita. Sa sports, kauna-unahang local skimboarding showdown nakatakdang ganapin sa Kalibo, Aklan. Arangkada Balita. At sa mundo naman ng showbiz, American pop superstar Ariana Grande maglalabas ng bagong album sa Marso. Arangkada Balita. Sa mga nag-aabang naman sa ating viral news, eto na, senior citizen na mula sa Quezon City, ano daw? Rarampa sa Miss Universe Philippines 2024. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang umaga ng Huwebes sa inyong mga kaibigan. January 18, 2024. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. Nasa 47% ng mga pamilyang itinuturing ang sarili na mahirap. Batay sa survey ng Social Weather Stations, katumbas ito ng 13 milyong pamilya na mahirap sa bansa noong ika-4 na bahagi ng nakalipas na taon. Umabot naman sa 20% ng mga pamilyang Pilipino ang hindi itinuturing ang sarili na mahirap. Habang nasa 33% naman ang itinuturing ang sarili na borderline o middle class. Kaugnay nito, bumaba lamang ng 1% ang mga pamilyang itinuturing ang sarili na mahirap kumpara sa 48% noong September 2023. Arangkada Balita. Ibang balita, sinimulan na ng mga lokal na opisina ng COMELEC, Commission on Elections, ang pagbibilang ng lagda sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Hawak na rin ng poll body ang signature forms para sa People's Initiative mula sa 400 syudad at bayan sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Quezon City, Maynila, Mandaue City,
Quezon Province, Laguna at Iloilo. Kaugnay nito, sa Mandaue City dyan sa Cebu, umabot sa 30,000 pirma sa People's Initiative ang natanggap ng COMELEC sa 27 barangay sa naturang lugar. Pagitiyak ng COMELEC o ni COMELEC Chairman George Garcia, kanilang isa sa alang-alang ang mga lingas-ngas na may nangyayaring bayaran sa mga lalagda sa People's Initiative upang maamyendahan ang saligang batas. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, inamin ng Commission on Elections na wala pa itong anumang reklamo o petisyong natatanggap laban sa isinasagawang pangangalap ng pirma kaugnay dito sa People's Initiative para nga amyendahan ang konstitusyon. Sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na sakaling makatanggap sila ng reklamo, ang unang titingnan nila ay kung may jurisdiksyon ang ahensya. Anya, ang ikalawang konsiderasyon naman ay kung may nalabagbang election laws para mapasailalim sa kanila ang kaso at kung may probable cause para rito o para ito ay isampa sa Regional Trial Court. Nabatid na magsasagawa rin ng COMELEC ng validation sa mga pirma kung totoo ba o buhay pa ba ang pumirma sa pangalang nakasulat sa listahan. Paliwanag pa ng opisyal, sakaling hindi election laws ang nalabag, ay maaari naman itong imbestigahan ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Arangkada Balita! Itinanggi naman ng Department of Budget and Management na para sa charter change ang 12 billion pesos na dagdag pondo ng COMELEC. Paliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, maaaring gamitin ang naturang pondo sa paghahanda sa mga halalan. Nauna na ring itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang naturang aligasyon. Matatanda ang giniit ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na maaaring gamitin ang 12 billion pesos na dagdag pondo ng poll body upang maisulong ang pag-amyenda sa saligang batas. Arangkada Balita! Wala naman daw kapangyarihan ng MTRCB o itong Movie and Television Review and Classification Board na imbestigahan ang kontrobersyal na batalastas na nagsusulong ng charter change. Ito ang giniit ng MTRCB matapos manawagan si dating presidential spokesman Harry Roque na imbestigahan ng ahensya ang nasabing television advertisement. Paliwanag ng ahensya, hindi nito pwedeng iripaso ang mga batalastas maliban na lang kung ito ay publicity materials. Matatanda ang winatikos ang batalastas na nagsusulong ng Chacha ang 1987 Constitution na tinawag nitong EDSA puwera sa publiko. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, 14 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, dapat bantayan ang taong bayan ang nasa likod ng People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas at hindi raw mga politiko. Ito naman ay giniit ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban kaugnay sa isinasagawang People's Initiative upang maisulong ang charter change. Ginit rin ni retired Chief Justice Panganiban na sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Lambino versus Commission on Elections noong 2006, hindi maaaring gamitin ang People's Initiative sa major revisions o kung malaki ang kailangang baguhin sa 1987 Constitution. Dagdag pa ng dating maestrado, walang pagkakataon na maipaliwanag ng husto sa taong bayan ang issue sa pamamagitan ng People's Initiative, hindi tulad sa CONCON o itong Constitutional Convention at CONAS o Constitutional Assembly. Arangkada Balita! Samantala, patuloy na sumasailalim sa post-qualification evaluation ng COMELEC ang South Korean firm na Miru Systems Company Limited. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni COMELEC Chairman George Garcia na bagamat nag-iisa lang ang bidder para sa automated election system na gagamitin sa 2025 midterm elections, hindi ito nangangahulugang na i-award na ito sa nasabing kumpanya.
Kabilang anya sa mga susuriin ng Special Bids and Awards Committee ang mga dokumento na isusumite ng South Korean firm. Matatandang nagbabalang election watchdog na Democracy Watch na posibleng magkaroon ng failure of election sa 2025 midterm election sa sandaling i-award ang electronic voting system contract sa Miro Systems. Titingnan po kasi ng SBAC yung mga sinabmit na dokumento ay makatotohanan, totoo ba talaga yan. Pupuntahan, i-verify mga opisina kung talaga bang nag-i-exist. In fact nga po, pwede pang ma-inspect yung mismong lugar kung saan gagawin yung mga makina. And kasama po yung mga akusasyon na yan sa titingnan at aalamin po ng SBAC. Kaya po ay dapat lahat titingnan nila upang makita kung ito ba ay magka-qualify. Again, sa kasalukuyan, wala pang ina-award ang COMELEC kung kanino mapupunta yung award na yan. Kahit pa nag-iisa siya, hindi po automatic na porket siya ay nag-iisa ay awarded sa kanya. Sinabi pa sa DWIZ ni COMELEC Chairman Garcia na sakaling hindi nga makapasa sa pamantayan ng Miro Systems sa Company Limited, muling magdedeklara ng failure of bidding ang whole body. Kaling yung nag-iisang bidder ay ma-declare na ineligible pa rin, hindi pa na nakapasa. So sa post-qualification, magde-declare po ang COMELEC ng tinatawag na failure of bidding pa rin. So pag nag-failure of bidding, pangalawa na po yan, ang susunod na po ay negotiated procurement. Pwede po makipag-usap ang COMELEC sa mga ibang bidder. Halimbawa, yung dapat na magpa-participate pala doon, halimbawa, pag nagkaroon ng declaration of failure of bidding, ay meron naman pala talagang makina. Kaya lang, hindi kumpleto ang dokumento, kulang-kulang ang dokumento. Ayun, pwede po kami makipag-negotiate sa kanila kung sakali na ito ay magkaroon ng failure of bidding. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa oras alas 5:18 ng umaga, ngayong Thursday, alamin po natin ang magiging taya ng panahon sa buong maghapong ito, buong araw ng Thursday. Nasa linya po natin si Ginong Benny Estereha ng Pag-asa. Sir Benny, good morning! Good morning po, Ms. Judith. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi po ng Mindanao dulot ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na hangin from Pacific Ocean. Asahan sa Caraga Region, Davao Region, and Northern Mindanao ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms na maaari pa rin magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong mahihinang ulan dulot ng amihan dito sa Cagayan Valley and Aurora, habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, at buong Visayas is bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na sinasamahan lamang ng mga saglit na mahihinang ulan dulot din po ng northeast monsoon. At ang rest of Mindanao, meron tayong mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Dahil po sa malakas na northeast monsoon ay meron tayong gale warning simula po dito sa Batanes, pababa ng Northern Ilocos Norte, sa buong Cagayan, pababa pa ng Isabela, Aurora, Northern Quezon, Calaguas Islands, Rapu-Rapu Islands, Northern and Eastern Catanduanes, dito rin po sa may Eastern Sorsogon, sa Northern and Eastern portion of Northern Samar, at sa may Eastern coast ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao Provinces and Davao Oriental. Matataas po ang mga alon dyan, delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. At so far po wala rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area hanggang sa weekend na makakaapekto po sa ating bansa. Yan man ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Balik po sa inyo. Maraming salamat. Yan po ang latest report mula dyan sa Pag-asa. Kaugnay pa rin sa taya ng panahon. Arangkada Balita! 20 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Tako naman natin ang pag-uulat ng ating DWIZ Patrol. 3 raw sa 9 na produkto humirit ng price adjustment, nagtaas na ng presyo. Naku naman. Alamin po natin ang kabuang report. Ihatid ng ating Patrol 13, Gilbert Pardes.
Siyam na produkto lamang ng kape at asin ang inaprubahan ng DTI, Department of Trade and Industry, sa hirit na price adjustment. Pero sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni DTI ASEC Amanda Nograles na hindi nangangahulugan na ang siyam na items ay otomatikong nagtaas presyo lahat. Meron daw kasi anya sa mga ito ay nagbawas ng laman at nagbago ng packaging pero hindi naman nagbago ng presyo. Ayon kay Nograles, 3 lamang sa siyam na ito sa ilalim ng kategoryang coffee powder ang nagtaas hanggang 4% lamang ang itinaas sa presyo habang ang iba ay hindi naman gumalaw ang presyo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, isinusulong na tsa-tsa ng Kamara, tinutulan ng dating House Speaker. Ang mga detalye sa ulat na yan ihatid naman ni Patrol number 11, Tina Nolasco. Tutol si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa isinusulong na charter change o tsa-tsa sa pamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Alvarez, ang planong pag-amyanda sa 1987 Constitution ngayon ay self-serving at matatawag umanong Politicos Initiative. Nagdag pa nito, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay malinaw ang babaguhin at may drop ng saligang batas, kaya kahit sino ay maaaring silipin ito, di gaya ng itinutulak niya ngayong tsa-tsa. Git ni Alvarez, hindi maintindihan ang direksyong naistahakin ng pamahalaan at hindi malinaw ang makabubuti at mararamdaman ng karaniwang mamamayan. Tila pinapwersa umanong mamalimos ang mga Pilipino at nililin lang dahil kailangan munang pumirma para sa People's Initiative bago ibigay ang mga programang pinondohan ng buwis ng taong bayan. Matatandaang si Alvarez ay pabor noon sa pagbabago sa saligang batas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Paano ka lang ba'y kilahok ng netizens sa pagrepaso, paggawa ng mga batas? Sinusulong nitong si Senador Jinggoy Estrada. Ang kabuang report magmumula naman kay Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Naghain si Senator Jinggoy Estrada ng isang panukalang batas na magpapahintulot sa publiko na makilahok sa legislative process sa pag-amyenda o pagbalangkas ng mga bagong batas gamit ang online platforms. Ayon kay Estrada, sa ilalim ng panukalang ito, maaari silang lumahok sa legislative process mula sa first reading, second at third reading sa pamamagitan ng crowdsourcing. Ang Senate Bill No. 2344 o Crowdsourcing and Legislative Policy Making Act na Estrada ang magbibigay daan sa mga individual o grupo na makilahok sa crowdsourcing. Sa pamamagitan ng social media o online portals ng Senado at ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO, maaaring mag-post o magsumite ang publiko ng kanilang opinyon o komento sa committee na tumatalakay sa isang panukalang batas. Sa ilalim ng panukala, pagkatapos ng first reading sa isang proposed bill, maaaring magpadala ng mga komento o suggestion ang publiko sa loob ng 15 araw at magiging bahagi ito sa talakayan ng komite. Kapag ang panukala ay naiulat na sa plenary sa second reading, bibigyan ng 3 araw ang publiko upang magsumite ng kanilang komento at sa third reading, meron ding 3 araw ang taong bayan para magbigay ng kanilang opinyon. Sinabi ni Estrada na sa kanyang panukala ang PLLO website ay magbibigay ng online platform kung saan maaaring simula ng publiko ang isang kampanya o petisyon para suliin, baguhin o bawiin ang isang batas o lumikha na isang panukala na maaaring ipasa ng sinumang miyembro ng kapulungan ng Kongreso. Ang kay Estrada, makatutulong ang kanyang panukala sa pagpapalawak ng saklaw ng Kongreso sa pagsasaalang-alang ng mga opinyon, mungkahi, rekomendasyon at pagtutol ng mga tao sa isang partikular na panukalang batas. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, Jordanian national na tumakas, pinaganap na ng immigration
Ang kabuang report ihati ni Patrol 45, Raul Esperas. Isang tumakas na Jordanian ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad matapos itong tumakas sa kanyang court hearing sa Makati City. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang Jordanian national ay nakilalang si Tarek Nihad Siam, 47 taong gulang, na naaresto noong 2022 ng National Bureau of Investigation dahil sa iba't ibang kaso at pagiging wanted sa Abu Dhabi sa kasong alcohol abuse at direct assault. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, matapos itong tumakas ay naglunsad ang immigration ng manhunt at pinablish din ng immigration ang larawan ng tumakas na Jordanian national. Tiniyak naman ng immigration na hindi ito makakalabas ng bansa at nakipag-ugnay rin sa Philippine National Police upang ma-arrest agad ang Jordanian national na wanted na tumakas sa mga otoridad. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita sa DWIZ 882 at sa Aliw Channel 23. Aprobado na ng Department of Trade and Industry ang hiling na taas presyo nga sa asin. Ayon dito sa DTI, nasa 4% ang tinaas sa suggested retail price ng ilang brand ng asin. Maglalaro o naglalaro rin sa 5 sentimo hanggang 2 piso at 25 sentimo ang taas presyo sa 250 grams at 500 grams ng iodized rock salt, iodized salt at refined salt. Kaugnay nito, bagamat walang dagdag presyo, sa 3-in-1 na kape, pinayagan ng mga manufacturer na bawasan naman ang timbang nito. Paliwanag ng mga manufacturer, ito'y dahil sa pagmahal ng raw materials. Arangkada Balita. Tumaas ang presyo ng karneng baka at manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Nako, kamot ulo na naman ang mga budget officers natin, mga kapwa ko nanay. Nako, batay po sa bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro na sa 390 pesos ang presyo ng kada kilo ng beef rump kumpara sa 380 pesos na presyo nito noong nakalipas na linggo. Ano bang particular itong beef rump na ito, ha? Aabot naman sa 350 pesos ang presyo ng kada kilo ng beef brisket. Ayan, medyo kabisala natin yan. Kumpara sa 305 na presyo ng kada kilo nito noong namang nakalipas na linggo. Nasa 150 hanggang 220 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng karneng manok. Take note mga nanay ha, kumpara sa 140 pesos hanggang 200 pesos na presyo nito noong nakalipas na linggo. Bagya naman mga kaibigang bumaba sa 6 pesos and 30 centavos hanggang 9 pesos ang presyo ng kada peraso ng medium size na itlog kumpara sa 7 pesos and 30 centavos hanggang 9 pesos na presyo nito noong nakalipas na linggo. Arangkada Balita. Hinimok naman ng grupong Bantay Bigas ang gobyerno na suriin ang presyo ng regular milled rice. Saping bigas ito ha, ayon kay Bantay Bigas spokesperson na Cathy Estavillo, ang regular milled rice ay posibleng sumirit sa 60 pesos kada kilo. Batay sa ilang palengke sa Metro Manila, naglalaro sa 54 pesos hanggang 56 pesos kada kilo ang presyo ng regular milled rice. Habang
Ang premium rice naman ay ibinebenta sa halagang 65 pesos hanggang 68 pesos kada kilo. Umasa naman si spokesperson Estabilion na magagawa ng paraan ng pamahalaan ang kanilang panawagan. Arangkada Balita! Kinakailangan daw ng Pilipinas ng 1.3 trillion pesos na investment para makabuo ng mahalagang infrastructure sa sektor ng pang-agrikultura sa mga susunod na taon. Ito naman ang paniniwala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan kanyang binigyang diin ang pangangailangan ng malaking infrastructure sa agrikultura upang mapalakas ang produksyon ng bigas at mabawasan ang nasasayang na agricultural products. Dagdag pa ni Secretary Laurel, ito'y upang matiyak ang food security ng bansa. Paliwanag pa ng kalihim, kinakailangan nga ng 1.2 trillion pesos sa capital spending sa rice sector para sa irigasyon ng 1.2 million na hectares ng mga pananim na palay. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 35 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Patuloy na tumataas ang insidente ng bullying higit lalo sa mga bata dito sa Pilipinas. Dahil dito nababala naman ang mga magulang sa epekto ng bullying sa mental health ng kanilang mga anak. Batay sa isinagawang survey ng Council for the Welfare of Children, 80% ng mga Pilipino na nasa edad 13 hanggang 24. Uy, adult na tong 24 ha? Ang nakakaranas ng iba't ibang pang-aabuso, habang 2 sa 5 Pilipino naman ay naging biktima ng cyberbullying. Ayon sa mga experts, kung hindi mapigilan ang ganitong insidente, ay posibleng makaapekto ang bullying sa mental health ng mga biktima. Siniguro naman ng Department of Education na palalakasin pa ang programa upang matuldukan ang kaso ng bullying. Arangkada Balita! Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng Department of Education ang posibilidad na ibalik sa June to March school calendar ang pasukan sa 2025. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, DepEd Deputy Spokesperson, sang-ayon na ang mga guro, magulang at student leaders sa kanilang draft na magkaroon ng ilang minor adjustments. Sa ngayon, tinitingnan pa niya ng DepEd ang school year 2025-2026 kung maaari nang bumalik sa dating school calendar. Sa pahayag naman ng Teachers Dignity Coalition, kailangang maingat na pag-aralan ang posibleng epekto ng pagbabago ng kalendaryo ng paaralan. Actually, hindi babaguhin, ibabalik lang yung dating school calendar. Bukas din ang isang pribadong paaralan sa posibleng pagbabalik sa dating school calendar, bagamat kailangang suriin daw ito nga mabuti. Arangkada Balita! Siyempre, kabilang din sa mga stakeholders dyan, yung mga organisasyon, yung mga parents, teachers, organization and associations, di ba? Yung mga magulang din na sadyang dapat ding marinig yung kanilang mga panig, kung ano yung kanilang maaring opinion, Kaugnay po dito sa posible pa lang naman na pagbabalik dahil pinag-aaralan pa ho yan ng DepEd, muling lumutang ang usaping ito, posibleng pagbabalik sa June to March school calendar. Lumalabas naman na nakapagkasundo ang Department of Education sa mga opisyal ng paaralan, guro, mag-aaral at magulang na ibalik ang klase para sa darating na school year 2024-2025 sa June 29. Nako, ito po ay bilang bahagi nga ng unti-unting pagbabalik sa dating academic calendar. Hala,
Eh, yung iba matatapos pa lang ng May di ba? Tapos ilang linggo lang o baka ilang araw lang. Eh, pasukan na naman. Kinumpirma po ng Alliance of Concerned Teachers na pabor ang mga guro at mga opisyal ng paaralan na ibalik sa dati ang academic calendar. Bagamat ikli ang pahinga ng mga mag-aaral at guro, ito yung sinasabi natin, dahil sa adjustment ng panibagong school calendar. Alright, sinabi pa ni ACTA Chairman Vladimir Kitowa ng ang 60 araw na pahinga ng paaralan para sa school year 2025-2026 ay maaari naman daw paikliin ng 15 araw upang magsimula ang klase sa unang linggo ng Hunyo sa school year 2026-2027. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, planong umutang ng Pilipinas ng mahigit 2 trilyong piso ngayong taon. Pinagbigay alam ni Bureau of Treasury Officer in Charge Sharon Almanza kay Finance Secretary Ralph Recto, ang uutangin ng pamahalaan na nasa 2.46 trillion pesos ngayong 2024. Kaugnay nito, 75% o 1.84 trillion pesos dito ay manggagaling sa mga nagpapautang sa loob ng Pilipinas. Habang magmumula naman ang 25% rito o 615 trillion pesos sa mga nagpapautang sa ibang bansa. Arangkada Balita! Sa ibang balita, nilinaw ni Lisa Solis, ang section head ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction, na posibleng magtagal pa ang dry spell sa 19 na mga probinsya sa pagtatapos ng Mayo. Mula nang iniulat ng Pag-asa na mararanasan ng matinding El Nino mula Abril hanggang Mayo ngayong taon, kung saan 56 na probinsya ang inaasahang makakaranas ng dry spell. Well, sa nakikita natin ngayon, by end of May, meron pa rin po na mga areas na possible po yung magpo-prolong yung dry spell or drought. So still, meron pa rin po mga around 29 provinces by end of May. So mostly po ay yan ay nasa Kabisayaan, Visayas and Southern Luzon and Mimaropa region. And then meron din po portion dyan po sa may Mindanao area, sa may northwestern Mindanao. Sabanayan pa rin ng DWIZ, tiniyak ni Solis na may programa ang Department of Social Welfare and Development para sa mga magsasakang maapektuhan ng El Nino phenomenon. So ito po ay nakahatag na isa sa mga mitigating or measures ng DSWD para sa ating mga magsasaka at sa ating mga manggagawa, na kung saan taron ng intervention. This is part of their National Action Plan on El Nino. Kasama na rin po yung lahat ng mga sectors concerned po, yung may kinalaman sa food security, water security, health security, energy security, and public safety. Yan po naman ang tinig ni Ana Solis, ang Climate Monitoring and Prediction. Section head po yan ng Pag-asa. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:42 ng umaga, Pangulong Marcos tiniyak na hindi magiging ningas tugon ang pamahalaan sa sinimulang pagpapaganda sa Pasig River. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito magiging ningas kugon sa sinimulang pagbuhay at pagpapasigla sa Pasig River sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Promenade Park sa likod ng Manila Central Post Office. Inihayag ng Pangulo na hindi magiging flavor of the month lamang ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Sinabi ng Pangulo na ang proyekto ay sa sentro sa kapakanan ng publiko at sa development ng komunidad. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos ang planong pagdaragdag ng ferry boats at ferry stations sa tinagurian niyang First Nautical Expressway at Maritime Highway ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ!
Patrol Report. Samantala, dako natin ang mga reports naman ng ating Metro Patrollers. Meron pala siyang, anong tawag dyan? Halamanan Festival? Aba, alamin po natin ang mga detalye niyan mula sa ating Bulacan correspondent na si Kuya Louie Angeles. Kuya Louie, bago yata yan ha? Halamanan Festival. Saan bang bahagi ng Bulacan yan? Yes, magandang umaga ating. Ito'y sa bayan ng Giginto, Bulacan. Nako. Nakatakda ngayong ikawalo ng umaga ang opening ceremony ng ika-26 na Taong Halamanan Festival sa bayan ng Giginto, Bulacan, kung saan tampok ang Salvo Garden Competition, bagsak presyo ng mga halaman at trade fair na gaganapin sa Cloverleaf sa Barangay Santa Cruz, kung saan dito matatagpuan ang nagagandahang iba't ibang uri ng halaman na ipinagmamalaki ng bayan ng Giginto. Dahil dito, tinagurian itong capital city ng mga halaman ang naturang bayan. Kaya't hinihikayat ni Mayor Agatha Cruz ang lahat ng mga karatig bayan at lalawigan na saksihan ang kanilang ika-26 na Halamanan Festival sa kanilang bayan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angeles para sa Kilometro de Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama. Arangkada Balita! Magandang umaga po muli sa inyo lahat mga kaibigan. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni June Asino para sa Thursday edition ng Arangkada Balita. Arangkada Balita! Sa oras pong 10 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng umaga, dako naman natin ang mga kaganapan sa mga lalawigan. Provincial Top 5 Most Wanted Person napasakamay ng PNP Gataran dyan sa Cagayan. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Ronald Idol Domingo. Kaya Ronald, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Napasakamay ng PNP Gataran, Cagayan ang tinaguriang Provincial Top 5 Most Wanted Person sa Barangay Peña Eden. Ang nasabing wanted person ay kinilala bilang si alias Johnny, 37 anyos, may asawa, magsasaka, residente ng nabanggit na bayan. Siya ay naharap sa 3 magkakaibang kaso, ang paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10591 o pagkuha o pangmamay-ari ng mga baril at bala na may 80,000 pisong piyansa na nirekomende ng korte. At ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, pagkakasangkot sa illegal na droga na may piyansang nagkakalaga naman ng 200 piso. At may paglabag sa PD 1866 na inamyendahan ng Republic Act 8294 at Republic Act 9516 ay walang piyansang inirekomenda. Ang pagdarakip ni Johnny ay dulot ng pagsisikap ng tracker team ng Gataran Police Station sa panguna ni Police Major Gary Makadangdang, Chief of Police, at 2nd Mobile Force Platoon ng 2nd Provincial Mobile Force Battalion at Tactical Motorcycle Riding Unit. Sa kasalukuyan ay nasa kustodya ng PNP Gataran para sa karagdagang dokumentasyon bago turn over nito sa korteng kinaukulan para sa wastong disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tutong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Bago sa ilang pang mga balita natin mga kaibigan dito sa Arangkada Balita. Uy, good morning! Good morning po sa mga palagiang nakamonitor dito sa ating programa. Siyempre sa pangunguna po yan ni Sir Marvin Estigoy. Sir Marvin, nakumiss ka na namin. Ayan, Sir Marvin Estigoy, salamat po sa pag-monitor ha dito sa ating programa.
Oo, nandyan din po saglit po. Sir Ramon Abadillo, good morning po sa inyo. Ayan, keep safe, God bless. And si Ma'am Tisen Roman, hello Ma'am Tisen ng Bataan. Ayan, ako. Si Ma'am Susan Heronimo, good morning po sa inyo. Si Sir Roselio Morante, si Ma'am Genevieve Valentin Sabal. Good morning, watching from Cebu City. Ingat po kayo. Uy, Cebu, no? Sinulog na dyan sa linggo, di ba? Oo, kagaya nung pista rin dito sa amin sa Tondo ng Santo Niño, no? Ayan na, pinaghahandaan na ng mga otoridad. Anyway, si Kuya Nelson Malinaw ng Virginia, USA. Ayan, maraming salamat po. At yung iba pang mga nakamonitor, salamat po sa inyo, ha? Samantala, balikan natin ang mga sitwasyon sa mga lalawigan. Alright, active NPA member sa Pampanga sumuko sa pulisya. Ilang kaya yan, ha? Alamin natin ang mga detalye sa ulat ni Johnny Goliker. Johnny, good morning! Yes, Juday, magandang umaga. Isang aktibo membro nga nitong New People's Army NPA na kumikilos dito sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan Coastal Towns ang sumuko sa tropa nitong Regional Mobile Force Company Region 3 sa liblib na lugar dito sa Lubao, Pampanga. Kakino yung tawag sa kanya ng mga kasamahan sa hukbo at aktibo ito bilang miyembro ng sandatang Unit Propaganda ng NPA Central Luzon Command. Sa testimonya nitong si Kakino, sa loob niya ng ilang taon niyang kasapi sa kilusan, maraming bisis na rin itong napabilang sa mga sagupaan laban sa tropa ng pamahalaan at pulisya sa Bulacan, Bataan at Pampanga. Bagamat inamin niya, may pagkakataon niyang kamuntik-muntikan na siyang mamatay sa ilang sagupaan sa Bataan laban sa militar. Dala niya sa kanyang pagsuko ang kanyang service firearms na isang 38 caliber revolver na loaded pa ng bala. Nagpasya umano siyang magbalik loob sa pamahalaan dahil sa gusto niyang mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang pamilya sa pamamagitan nitong alok na amnestiya at ayuda na gaya niyang sumuko mula sa pamahalaan. Pagod na umano siya sa patago-tago at palipat-lipat na lugar ng pinapuntahan sa tulong ng barangay officials, lokal na pamahalaan at religious group na kasapi nitong Regional to End Local Communist Armed Conflict matagumpay ang kanyang pagbabalik loob. Ipinag-utos naman ito si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang direktor ng Police Regional Office 3. Siya ring chairman nitong RLCAC 3 na ayusin sa lalong madaling panahon ang dokumento ni Kakino upang makamit na nito yung tulong sa kanya mula sa pamahalaan para sa pagbabago niya ng pamumuhay. Kasamang babayaran kasi ng pamahalaan itong isinuko niyang barila. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 5 katao ang patay matapos mawala ng kontrol ang minivan sa Lackawanna County dyan sa Pennsylvania. Ayon sa mga otoridad, dula ng 4 na babae sa minivan na patungo sa ilaga ng Waverly habang ang isang individual ay nadawit lamang sa aksidente. Lumalabas ang investigasyon na tumama ang minivan sa Midian sa lugar. Dahil dito isinara ang highway matapos ang aksidente sa Lackawanna County. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hoy, eto naman, Kuya Haylon Aguinalde. Ayan, isa rin sa ating mga masusugid na tagapanood yan dito sa ating programang Arangkada Balita. Haylon Aguinalde, nakahanda na pong sumabak ang mga kalahok sa 2 araw na Padua OSO First Local Skimboarding Showdown dyan sa bayan ng Kalibo, Aklan bilang bahagi ng mga aktibidad sa week-long celebration ng Kalibo Santo Niño at Atihan Festival 2024. Ayon po kay event organizer John Bonfel Oquendo, nagsimula ang nasabing laro noong Martes, January 16, dyan sa Pook Jerry Port sa Kalibo.
Nabatid na iba't ibang aktibidad ang nakatampok o itinatampok sa week-long celebration ng itinuturing na Mother of All Philippine Festivals. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Excited nang marinig ng mga tagahanga taga-suporta ni American pop superstar Ariana Grande sa ang kanyang ika-7 studio album. Sa binahaging post ni Ariana sa kanyang Instagram account, ang nasabing album na Eternal Sunshine, ay nakatakdang ilabas sa March 8. Bukod pa rito, binahagi rin ng American pop superstar ang isang quote mula kay Alexander Pope na "How happy is the blameless vestal slot? The world forgetting, by the world forgot, eternal sunshine of the spotless mind. Each prayer accepted and each wish resigned." Matatandaang ang huling original na kanta ni Ariana ay ang Just Look Up at Don't Look Up na inilabas noong December 2021. Arangkada Balita! Sa atin naman pong viral news, umani ng samut-saring opinyon ang pambato ng Quezon City sa Miss Universe Philippines 2024 na si Jocelyn Cubales. Bakit naman? Kasi po, siya daw ay 69 years old na. Dahil sa kanyang edad, naging controversial po at naging laman sa social media ang pagsali ni Ma'am Jocelyn sa nasabing kompetisyon. Sa kabila nito, naniniwala ang kilalang makeup artist na si Bambi Puentes at siya ring makeup artist ni Jocelyn na malaki ang tsansa ng kanyang alaga na manalo sa Miss Universe Philippines. Nabatid na si Jocelyn na hindi lamang fashion jewelry designer dahil napanood na rin ito sa mga pelikulang The Barker noong 2017 at Sikreto ng Piso. May pelikula din pala noong 2019. Sabihin niyo mga kaibigan, ng isang oras nating balitaan dito sa Arangkada Balita sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center. Ngayon din po ng Aliw Channel 23 at sa pangalan ni June Nasino. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na, kapit-kapit lang, tandem, kasama po sina June Nasino and of course, Senyor Ray Pacheco. Ingat po tayong lahat. Bye!